Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Heto na naman tayo sa isang may init na issue! At ngayong araw, pag-uusapan natin ang napaka-controversial na pahayag ni outgoing Senadora Nancy Binay tungkol sa kinabukasan nga raw ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. May babala raw siya at mukhang hindi ito ikinatulog ng mga kalaban. Sa isang ulat nga ng One News, inamin raw ni Senator Nancy Binay na malaki ang magiging epekto ng bagong komposisyon ng Senado at ng tinatawag na 20th Congress sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasi nga raw, at the end of the day, numbers game ito. At kung pagbabasehan pa daw ang mga bagong halal na senador, parang lamang daw ang kampo ni VP Sara. Ibig sabihin, mukhang mahihirapan daw ang impeachment case na ito. Ayon sa pagbibilang araw ng ilang mga netizens, may mga bagong pasok sa Senado na kalyado mismo ni VP Sara. Siyam na araw ang sigurado. Tapos may pang-10 pa. Kung dadagdagan mo pa na mga neutral na hindi pabor sa impeachment, baka umabot pa ng 12 o higit pa. Ang impeachment trial sa Senado ay parang korte. Kailangan ng 2/3 vote para mapatalsik ang isang opisyal. Kung dehado ka sa bilang, kahit gaano pa kalakas ang ebidensya umano, baka matalo ka pa rin. Kaya nga sinasabi ni Binay, magbilang na lang muna tayo. Kung ako ang tatanungin o ang taong bayan mismo ang tatanungin, parang hindi lang ito bilang na basta-basta. Mukhang signal ito na posibleng mag-shift na ang political winds. Kasi raw, kung mismong si Binay, nakilala sa pagiging maingat at hindi maingay sa media, nagbigay na ng ganitong babala, ibig sabihin, may nararamdaman na silang galaw sa loob. At hindi ito simpleng opinyon sa politika kapag sinabi mong numbers game, ibig sabihin, hindi ito laban ng prinsipyo, kundi ng alyansa at kapangyarihan. Kaya hindi nakakapagtakang mukhang mas taranta pa raw ang mga kongresista naghain ng impeachment kaysa sa kampo ni VP Sara. Kasi kung tutuusin, kung dehado ka sa Senado, baka sayangin mo lang ang mga alas mo. Ang mas matindi pa dito, ayon sa ibang analyst, posibleng itong pahayag ni Binay ay isang test balloon. Sinusukat kung ano ang nagiging reaksyon ng publiko at ng media. At kung halos walang umalma, baka ito na nga ang reality check para sa mga gustong patalsikin si VP Sara. Ngayon, tingnan natin yung ibang mga senador. Si Senator J.V. Ejercito, neutral umano. Si Senator Risa Hontiveros, oposisyon. Pero kahit siya, hindi pa nagsasalita directly laban kay VP Sara. Si Senator Cheese Escudero, tahimik pero matalino. Hindi basta-basta naglalabas ng posisyon. Sa kabilang banda, ang mga loyal kay dating Pangulong Duterte, gaya ni Bongo, ay malamang susuporta rin kay VP Sara. So anong ibig sabihin nito? Parang hindi uubra kung wala kang solidong grounds at hindi ka rin kayang magpanalo sa Senado. Kaya mga katinig ng bayan, mukhang ang mga tunay na nangangatog raw ay hindi sina VP Sara, kundi yung mga nagsusulong ng impeachment. At sa timing ng lahat ng ito na magtatapos na ang sesyon ng 19th Congress at magsisimula ang bagong Senado, baka mabaon lang sa limot ang kasong ito. At kung pipilitin nila ulit ito sa 20th Congress, baka pasok na raw sa double jeopardy of impeachment na bawal sa ilalim ng saligang batas. Ayon na rin sa ilang batikang abogado tulad ni Atty. Macalintal at Matt Coleta. Malinaw talaga ang mensahe ni Senator Nancy Binay.
huwag na kayong umasa kung ang laban ninyo ay hindi lang kulang sa ebidensya, kundi kulang din sa bilang. Kasi sa dulo ng lahat, kahit anong drama o press release pang ilabas, kung wala kayong numero, wala rin kayong panalo. Ano sa tingin ninyo mga katinig ng bayan? Legit bang babala ito mula kay Binay? Komento lang kayo sa baba. Gusto naming marinig ang inyong tinig. At kung pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Numbers game! Sara Duterte safe from impeachment in Senate. Lamas.